Topic natin ngayon, ano po ang difference ng gout, gouty arthritis, tsaka osteoarthritis. Marami kasi nalilito sa kababayan natin. Kailangan ulit-ulitin natin para maintindihan ninyo ano ang diferensya ng gout tsaka osteoarthritis. Ano ba yung naramdaman yung sakit sa katawan? Sakit sa kamay, sakit sa paa. Gout ba to? Ibang gamutan dito. Pag osteoarthritis, iba din yung gamutan. Tsaka ang daming maling paniniwala tungkol dito. Kaya lilinawin natin ha. Unahin muna po natin ang gout. Gawin natin parang lecture. Ang gout, isang klase siyang arthritis. Sobrang sakit, bigla lang ito dumarating. Sobrang sakit, namumula at masakit yung joints. Kadalasan tinatamaan sa gout sa paa, yung hinlalaki. Pag yung paa nyo sa big toe, pag yan ang namula, sumakit, matamaan lang ng baro, sobrang sakit, gout yun. Kasi nga sa gout, ang problema, mataas yung uric acid level sa dugo. Uric acid, para siyang crystals parang kumbaga sa asukal, parang crystals ng asukal. Imagine mo yung asukal na crystals pumunta sa loob ng joints mo, sa kasukasuan, talagang sobra sakit yon. Sobra sakit. So, parang may mga needles na uric acid crystals na nandun sa joints mo, kaya sobra sakit. So, ang atake sa gout, biglaan lang. Minsan, natutulog ka, biglang sasakit. Feeling mo, parang matamaan lang ng kumot, sobrang sakit na. Talagang matindi siya. Yan ang gout. Sino nagkaka-gout? Mga overweight, malakas uminom ng alak, may mga high blood, high cholesterol, diabetes, mas prone din sa gout. Ang problema sa atin, sa mga kababayan natin, sana po mga nakikinig kayo, marami sa atin, iniisip nila may gout sila, pero wala naman silang gout. Ang meron silang sakit, arthritis lang, osteoarthritis, yung arthritis ng pagkaedad. Ang sakit ng kamay, hindi maunat, yan ang mga osteoarthritis. Pero hindi yung gout na sobrang sakit na may crystals na talagang sisigaw ka sa sakit So, sa mga may gout, ilang porsyento lang to sa mga Pilipino, pero meron yan. Paano mo malalaman may gout ka? Pinakita ko na sa inyo yung sintomas, di ba? Sinabi ko sa inyo, sobrang sakit. Plus, magpapacheck kayo ng uric acid level sa dugo. I-check natin. Tingnan natin itong mga questions. Okay. So, yung check nyo yung papa-blood test kayo ng CBC, uric acid, creatinine. Pag mataas yung uric acid level, yung talagang hindi yung konting taas, mataas talaga sa normal, pwedeng may gout kayo. Tandaan nyo pag sobrang sakit, gout yan. Ibang-iba ang gamutan. Marami nagkakamali dito. Kaya nga, sayang pag mali ang gamutan, hindi kayo gagaling. So, kung gout ang sakit nyo, pwede kayo mag-comment kung gout talaga sakit nyo, yung sobrang sakit. Ang gagawin nyo pag umaatake, inom kayo ng maraming tubig. 8 glasses to 12 glasses sa isang araw habang inaatake. Kailangan mas maganda tubig, kahit hindi na juice Anong ginagawa ng tubig? Wina-wash out niya, nilalabas niya yung mga uric acid crystals na babawasan. Kasi nga, pag hindi kayo minom ng tubig, mag-iipon lalo yung mga crystal sa joints niyo. So, damihan ng tubig, alak ang bawal. Ang bawal sa gout, taas uric acid, alak. Talagang iwas. Pagdating sa mga protina, mas maganda yung healthy sources ng protein. Ang recommended nga dito sa Mayo Clinic ay low-fat milk, tofu nga. Tofu, toko, nire-recommend ng Mayo Clinic. Itlog, pwede din. Ang babawasan nyo sa gout, ang talaga nagpapa-atake sa gout, karne. Karne, baboy, baka, pag naparami ang kare-kare, di ba? Laman loob. Basta napadami ang protina nyo, yung mga karne, doon umaatake. Gano'ng karaming karne lang kakainin, proteins, pwede naman isda o chicken, manok, pero maliit lang, siguro maliit na hiwa lang. Siguro maliit lang, isang serving lang, parang maliit na pork chop size. Yun ang pwede. Kasi kung mataas ang kakainin yung protina, mga karne na bigla, tataas yung uric acid sa dugo nyo. Doon aatake yung gout. Yung biglang kain na sobrahan ng pagkain. So, dapat healthy din ang weight ninyo. Pagdating sa mga munggo, tofu, pwede po Pwede kumain
Recommended na yan ng Mayo Clinic, pwede kumain. Lahat ng rheumatologist, magtanong kayo sa rheumatologist sa Pilipinas, siya yung expert natin, mga rheumatologist. Sabi dito ay live tayo. Ayan. Meron tayong bisita, live tayo. Sige, okay. So, okay. Meron lang nagdala ng regalo. So, pagdating sa protina, babawasan natin. 4 ounces to 6 ounces lang ang kakainin natin, mas konti. Tapos, pagdating sa munggo, pwede tayo kumain ng munggo, walang problema. Recommended na ng rheumatologist. May libro na nga sila eh. Kasama natin sila Dr. Ging Racasa, pwede naman kumain. Okay? Tapos, dito sa Mayo Clinic, maganda tong Mayo Clinic kasi na pag-aaral sa Amerika, meron konting mga alternative remedy, mga home remedy. At hindi naman ganun may konting pag-aaral, may konting scientific study. Sabi nila, sa kape daw, hindi naman bawal ang kape, pwede kayo uminom ng kape kung may gout kayo, pero konti lang, 1 to 2 glasses. Hindi daw nakakasama, makakatulong. May isang pag-aaral sabi, baka makatulong, pero hindi pa naman tiyak to. Ibig sabihin, pwede kayo uminom ng kape. Pangalawa, vitamin C supplement. Pag nagba-vitamin C, ayon din sa Mayo Clinic, pwede pa konti-konti, low dose. Pag low dose vitamin C, pwede. Pero pag high doses ng vitamin C, hindi naman maganda. Mas maganda rin yung vitamin C, huwag nyo nakunin sa supplement, sa mga prutas na lang, mga fruits, vegetable, oranges, pwede. At meron pa nga dito nire-recommend na mga prutas na pwede sa gout. Alam ko, pakwan pwede. Pwede yung pakwan, naaral ko na dati. Hindi talaga bababa na yun ng magpapagaling, pero may tulong siya. Dito naman sa Amerika, pag-aaral nila yung mga cherry, blueberry, blackberries. Wala tayo nito, mahal to eh. Pero kung nasa abroad kayo, pwede nyo i-try. Ang gamutan sa gout ay allopurinol. Yan ang mga tablets binibigay. Meron din mga febuxostat. Pero ito yung mga maintenance pag okay na. Tsaka doktor lang magbibigay. Sino kailangan mag-maintain? Ay kung sobra taas ng uric acid, tapos umaatake na yung gout. Tsaka pag yung gout, hinayaan mo talaga yung gout, talagang mag-ano siya, lalaki yung mga sa joints mo eh. May mga topay kung nakita niyo yung mga picture. Okay? So, ang tingin ko, marami sa kababayan natin, wala namang gout. Iniisip lang nila may gout sila. Sa 10 nakikita ko, baka 1-2 lang ang tunay na may gout. So, ilinaw natin kung gout, ito ang gamutan. Tsaka yung mga tablets like colchicine, allopurinol, febuxostat, tanong sa doktor. Tanong sa doktor. Pain relievers, konti-konti lang, wag masyado. Pwede mo uminom ng pain reliever. Sobra sakit yung gout eh. 1 tableta hanggang 3 tableta, pero wag sosobra. Pag sumobra, baka masira ang kidneys, ma-kidney failure, mas tagilid tayo. Magda-dialysis, mas delikado yun. Pag nasobra ng pain reliever, hindi maganda. Pag konti-konti, pwede. Next, kung ang sakit nyo ba ay osteoarthritis, di ba? Sabi ko kanina, differentiate natin kanina gout, ngayon naman osteoarthritis. Ano yung osteoarthritis? Ito yung osteoarthritis na lahat tayo meron. Wala tayong kawala dito. Lahat tayo. Ito sigurado meron kayo nito. 40 years old and above, Doc Willie, meron nito lahat. Osteoarthritis, ito yung pag-e-edad. Pag nag-edad tayo, 40 years old, 50 years old, naglalagotok na, di ba? Pagising sa umaga ay na lumuwag. Saan yung osteoarthritis? Sa kamay. Common yan. Sa tuhod, common din yan. Pag naglakad ng malayo, mag-jogging, sakit na. Diba? Sasakit na. Yun din. Tapos, hindi ka na maka-flex. Dati, kaya mo mag-flex. Ngayon, ayaw na. Yung mga exercise na tinuturo ko sa inyo, bagay na bagay yan sa osteoarthritis. Pagising sa umaga, masakit. Pwede. Ito nga, may sample tayo ng tuhod. Yan, Kung ito yung tuhod, naglalagotok yan, tumutunog. Tapos masakit dito.
So, yan, numinipis, itong mga cartilage, osteoarthritis yan. Ito yung kadalasang sakit natin. Tingin ko, sa pag sumakit yung katawan nyo, malamang 90% ito. Kung wala pa kayong 40 or 50 years old, pwede rin magka-osteoarthritis. Sobra trabaho. Sobra trabaho, sobrang laba. Ano naman ang gamutan sa osteoarthritis? Ito yung problema natin na sobrang gamit at nagkakaedad. Ito, hindi ganun kasakit. Masakit ang joints mo, pero nakakaya mo, para humihilab-hilab lang. Tapos, ipapahinga mo lang 12 hours to 24 hours. Bawas lang, pahinga lang. Sumakit ang tuhod, pahinga ka sa araw, bukas okay na. Anong gamot sa osteoarthritis? Pag gumaling na, pwede kayo mag-exercise. Gusto natin mag-exercise kayo, yung mga flexibility, yung mga, lahat ng tinuturo namin ni Doc Lisa, stretching, walking, yung exercise sa kamay, sa shoulder, sa likod, yung mga knee to chest ko, pati yung sa paa, lahat yan, pang osteoarthritis. Yan, dali lang tumatawag si Doc Lisa. Hello, Doc Lisa, live ako. Gusto mo manood? Okay, thank you. Live Sige. So, pabalik na siya. Busy Busy si Doc Lisa Sipag daming ginagawa. Doc Willie, tagagawa ng tips. Anyway, exercise. Pwede aerobic, brisk walking. Yung mga masakit ang tuhod, ito magandang tip. Pwede kayo biking. Kundi stationary bike. Bakit? Masakit ang tuhod mo Dahil overweight, di ba? Sobra tayo sa timbang. Kahit ayaw natin aminin, pero overweight tayo. Pag mabigat ka, maglakad ka, mag-jogging ka, matatagtag ang tuhod mo. Matatagtag. Hindi niya kaya yung 120, 140 pounds. Lalo masisira So, pinakamaganda, nakaupo. So, kung biking, stationary bike, na-exercise ang tuhod, walang bigat. Diba? Kasi yung bigat, nasa puwet nakaupo ka. So, maganda yung biking, stationary bike, kung masakit ang tuhod. Swimming, maganda, walang bigat nakalutang ka Pero sa swimming, ingat lang na hindi mabunggo yung ulo, maaksidente. Minsan sa swimming, meron na aksidente. Dancing, aerobic exercise, pwede yan. Jogging, kung bata, less than 50, pwede mag-jogging. Above 50 years old, pwede naman mag-jogging Wag lang yung marathon. Hindi ko lang pinapayo. Ngayon, maraming Ironman Diba? Okay naman yung Ironman, pero kung tatakbo kayo ng hanggang, siguro para sa akin, mga 5 kilometers, sobra-sobra na yon. 1 kilometer, 2 kilometers, good for the heart na yon. Pag nilampas nyo ng 5 kilometers sa mga runner, mga addict, yung mga sa running, lampas nyo ng 10, 20 kilometers, mapupudpud na Diba? Parang sinisira mo na yung tuhod mo pag ganun Diba? Parang kotse. Okay yung kotse, papaandarin mo, punta ka sa 10 kilometers, uwi mo, paandarin mo. Pero pag pinatakbo mo yung kotse lagi mula dito hanggang Ilocos, pabalik-balik ka, masisira yung kotse. Diba? Masisira. Kaya katawan din, isave din natin. Hindi pwede sobra exercise, hindi pwede walang exercise. Tapos, sa osteoarthritis, pwede hot and cold. Hot pack. May tulong ang hot pack. Imbis na pain reliever, doc, inom agad ng mefenamic, kung ano-ano. Hindi maganda hindi maganda sa kidneys So, hot pack lang. Lagyan mo na mainit, lagyan mo na malamig, palit-palit. Kung ano ang komportable sa'yo. Yung bagong exercise, minsan masarap yung malamig. Diba? Minsan gusto mo na mainit. Depende. Minsan pinapalit-palit. At ang gamot sa osteoarthritis, magpapapayat tayo. Lose weight. Kasi nga pag overweight, tagtag ang tuhod, tagtag ang hips. At relaxation. May connection ng stress sa arthritis. Naninigas, di ba? O, tanong natin sa mga followers ko. Tingnan nyo, bigyan ko kayo ng test. Ang test, ang kamay nyo ba ngayon nakabukas o nakasara? Nakabukas o nakasara? Comment. Ako, medyo naka-open na kamay ko ngayon. Hindi ko na namamalayan, naka-open siya. Pero merong tao, nakasara lagi. Nakasara siya.
Kahit nakaupo siya, nakasara. Ano ibig sabihin nun nakasara? Sobrang galit niya. Sobra siyang stress. Tingnan mo, pag galit ka sa mister mo o sa partner mo, hindi mo mamamalayan yan, pero yung kamay mo nakaganito na. Nakaganyan ka na, nakagigil ka na. Reaction natin yan. Makita mo kung galit yung tao, nakaganyan na siya. So, dapat relax. Ha? Kung gusto niyo i-close, sige na, galit kayo may kasalanan yung partner. Itigas niyo lalo, tapos i-relax niyo. Tigas and relax. Dapat conscious kayo na ano yung tumitigas. Isa pa, sa stress at galit, yung sakit ng leg. Alam ba't sumasakit leg? Sobra ka rin galit dun sa kasamahan mo, sa kaaway mo. May nag-comment sa'yo na masama. Sa galit mo, hindi mo alam, hindi lang kamay. Yung baba at leeg mo, nakagano'n Nakagigil ka. So, ang tagal mo nakagigil, tumitigas siya ng tumitigas dito. Mag-i-stiff siya. Pati yung likod mo, titigas. Kasi gigil ka din So, observe nyo, para mawala yung galit, yung gigil, mag-exercise at gawin yung mga stretches na tinuturo ko sa kamay, di ba? Ito pinakamasarap na stretch ni Doc Willie. Ito pinakamasarap. Nako, gawin nyo. Best. Pang-arthritis. Tsaka yung mga may arthritis, osteoarthritis to Ito yung arthritis ng pagkaedad, nagbabago yung itsura ng daliri. Ito, medyo normal pa, pero nakita niyo medyo may bukol na ako dito. Bumubukol na siya. Tingnan niyo kamay niyo. Pag nagkakaedad, bubukol yan. Bubukol dito. Nodes yan Bubukol dito. Wala naman masama, pero yan? Ito, bukol na siya. Bumubukol. Yan, tumataba na siya. Magkakaedad na tayo. Wala tayong magagawa doon. Okay lang yan. Galaw-galawin para hindi gaano pumangit. Okay din yung mga yoga, meditation. Pagdating sa supplement, wala naman ako ina-endorse. Ito kasi maganda siya. Mayo Clinic. Proven to sa US siya. Dati nagtitake ako ng glucosamine, chondroitin. Iba-iba pag-aaral dito nababasa niyo, glucosamine, chondroitin. Generic to Maraming mga brands sa mga health foods, mga health stores. Ayon sa pag-aaral dati, parang may tulong itong glucosamine with chondroitin, dami-daming formulation, sa mga masakit ang tuhod, sa mga may arthritis, ito nga osteoarthritis. Pero, hindi tiyak. Parang may tulong, parang walang tulong. Pero nakita nila sa pag-aaral, wala namang side effect. So, sabi rin ng Mayo Clinic, walang side effect, mukhang safe. Kaya pwede nyo subukan. Kung di nakukuha ng mga ordinary remedy, pwede kayo mag-glucosamine chondroitin kung may budget kayo. Although, glucosamine, glucose may sugar din. Hindi rin pwede sobra dami. So, ingat lang kung may diabetes. Yan. So, nabigay ko ng tips. Summarize ko lang ulit para hindi malito ang lahat. So, pag sumasakit ang katawan nyo, sakit yung kamay, sakit yung paa, dalawa yan, kadalasan. Gout, yung sobrang sakit, namumula, talagang iiyak ka. Or osteoarthritis, ito yung unti-unting masakit, unti-unting naglalagotok. Diba? Naglalagotok, tumutunog, yan, osteoarthritis yon. Mas madali gamutin yung osteoarthritis. Pero kung malala, hindi rin maganda. Maraming arthritis, more than 100. More than 100 na arthritis. Pero itong dalawa, pinakamadaling matandaan at ito pinaka-common. Ang pangatlong pinaka-common, hindi ko alam kung di-discuss ko pa Discuss ko na rin siguro. Ito pangatlo, siguro mga a few percent na lang. Mga siguro 80% puro osteoarthritis, konting gout. Ang next yung rheumatoid arthritis. Ito yung pangatlo. Ang rheumatoid, kadalasan mga babae, 30s, ito yung mga autoimmune na sakit. Namumula din siya, pero yung immune system mo, ang lumalaban sa sarili mo, para din siyang osteoarthritis. Namumula din dito, pero mas mapula lang siya. Mas masakit siya at madalas sa morning at sa kamay. May konting pamumula, may konting redness and warmth, pero hindi ganung ka-red na parang sa gout
At yung osteoarthritis, parang sa akin, osteoarthritis lang, eh talagang lumalaki lang ng kusa. Iba rin naman ang gamutan sa rheumatoid arthritis. Pupunta tayo sa rheumatologist. Meron ding isa pa, mention ko lang yung psoriatic arthritis. Pag psoriatic, may halong psoriasis konti. Yung mga nagbabalat-balat sa, yung parang nagkakaliskis, yung kamay, yung siko. Ibang sakit din yun, ha? So, sana nakatulong itong mga tips ko at gawin natin yung mga exercise. Pero sa tingin ko, magandang tips ko yung yung galit eh. Tingnan niyo yung bago kayo umutang dun sa kapitbahay niyo. Tingnan niyo muna kamay niya. Pag nakaganon siya, mainit ulo nun. Huwag ka na umutang, magagalit lang siya. So, yan. Tapos yun na nga, konting relax sa neck. At yung favorite ko lagi ginagawa, yung ganito open. I-open niya lagi kasi yan, tagal ko nakaupo ng FB Live. Oh. Diba? Baka nagbara na yung mga ano ko sa dugo. Kayo kakano. So, galaw-galaw, open, mamaya maglalakad-lakad ako. Kailangan paanda rin yung katawan. Iwas osteoarthritis, pampahaba ng buhay. God bless po. Salamat sa pag-like. Salamat po sa pag-share. God bless.